Hello po guys, continuation po, part 4 po, part 4. To God be the glory po. Isang ligtas at payapang lugar para sa ating lahat. Don't ever forget the three most important things that we should do every now and then, that we must not forget. Amen. Alam na po ninyo yan, maraming ulit ko na pong napapaalala yan sa mga parts ng WWTH ko. Ito po ay WWTH Season 31 Part 4. Amen. Maraming salamat po ulit guys. So, duktungan ko lang po yung Part 3 na may isang babae din po, si Mary Magdalene, na nung time na yon, nung panahon na yun guys, well anyway, ito nga po kasing season 31 po, pag throwback po muna natin to, yung mga first beginning part nitong season 31 ko. Pag throwback po muna natin to sa mga nakaraan kong content na talagang nakasulat din sa banal na love letter ng ating Panginoon. Parang gusto ko pong ipaalala sa ating lahat ang mga magagandang vision na napanood ko, narinig ko, naintindihan ko din sa aking maliit na utak, sa aking maliit na wisdom na alam kong galing talaga sa ating Creator. Amen. So, may isang vision po to na may pinuntahan ng ating Panginoon, guys. Nakasama niya na yung kanyang mga apostol, yung kanyang mga unang followers. Pinuntahan niya po si Sakyo, si Zacchaeus. Pinuntahan niya yung isang mayamang unano, maliit na tao na dun sa naghapunan. Yung maliit na tao na yon ay lagi ding nakasubaybay sa mga pagpipreach ng ating Lord Jesus. Tapos isang senaryo po doon na parang nakabite, nakakapit sa isang mababang puno yung unanong lalaki na yun, na parang maliit na lalaki na si Sakyo. Si Zacchaeus ang pangalan niya. Kasi parang nakaka-amaze lang guys kasi once na ang pangalan mo ay napasulat sa love letter ng ating Panginoon, ibig sabihin yung kwentong yan ay napakamahalaga. Yan ay may essence, yan ay isang magandang pangyayari, kaya yan ay isinulat ng mga naunang nagsulat na pinahintulot ng ating Creator na ipasulat sa kanila yung mga particular part na vision na yon sa love letter niya. So sabi ng gano'n nung ating Lord Jesus, bumaba ka na dyan kasi nga nakita ng Panginoon tapos na siyang mag-preach pagod na ng ating Lord Jesus Sabi niya, bumaba ka na dyan kasi pupunta ako sa bahay mo ngayon, kakain ako doon. Pwede ba akong kumain doon? Nagbiro na gano'n ng ating Panginoon. Sabi ni Sakyo, talaga po? Kasi dali-dali siyang bumaba. Tapos habang kumakain sila doon, napaisip si Sakyo, yung lalaking yun, na mayaman na siya. Sabi niya gano'n dahil parang may dumating na blessing dito sa bahay ko ngayong gabing ito. Kinuha niya yung pera niya. Nakikita siya ng mga kasama ng ating Lord Jesus. Kinuha niya yung pera niya, yung mga tago-tago niyang nakasupot na parang kayamanan na niya. Sabi niya, dahil sa pangyayaring ito sa buhay ko ngayong araw na to, ngayong oras na to kung meron man akong parang sa madaling salita, kung meron man akong nasakta na sino man, ibabalik ko ng doble, bibigyan ko siya ng doble kung ano man yung para din kasi siyang, ang intindi ko para din siyang collector pero hindi parang nakakalito guys kung tax collector siya o parang maniningil siya parang nagpapautang siya parang ganun, something like that guys. Hindi ko na masyadong maalala, basta yan kasama yan sa sa life story ng ating Panginoon sa documentary. Tapos sabi niya ganun, ibabalik ko ng doble yung kung mayroon man akong nalamangan na tao. Nangako siya. Kasi may mga tao dun sa pintuan niya. Ginawa niya, namudmud na siya ng pera. Dituan-tuwa yung mga followers ng ating Lord Jesus. Tapos may pumasok na babae habang kumakain sila. Tapos ang ginawa ng babaeng yun, pinunasan niya ng luha niya yung paa ng ating Lord Jesus. Tapos may kinuha sa bag niyang maliit na pabango na parang mamahalin yung pabangong yun nung panahon na yun guys. Siguro libo-libo ang halaga ng pabango na yon. Tapos ibinuhos niya sa paa ng ating Panginoong Hesus. Hinugasan na niya ng luha, pinunasan niya ng buhok niya, tapos binuhusan pa niya ng pabango ang paa ng ating Panginoong Hesus. Tapos napapasalita yung mga
Yung mga kalalakihan na kasama ng ating Lord Jesus, sabi nung iba dapat ibinenta na lang. Unang nagsalita yata nun si Judas po, Judas Iscariote. Pati yung ibang mga nag-comment na mga followers din ng ating Panginoon, mga disciple niya dapat hindi na lang inaksaya yung pabango niya. Sabi ng mga nagbubulungan sila, dapat ibinenta na lang yan, baka marami pang napakain. Alam ng Panginoon na parang natutuso sa pera si Judas Iscariote. Sinaway ng Panginoon yung mga nagsasalita, huwag kayong magsalita ng ganyan, huwag kayong mag-judge ng ganyan. Pumasok ako dito sa bahay na to, walang naghugas ng paa ko. Itong babaeng to, pagpasok pa lang dito, lumuluha na sa hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at binuhusan niya ng mamahaling pabango. Ito walang iba kundi pagpapatunay kung gaano niya ako kamahal at kung gaano kalaki ang pananampalataya ng babaeng ito sa akin. Yun ang binitawan ng ating Lord Jesus, guys. Tapos sabi ng Panginoon sa kanila, nag-iwan ng isang malalim na quotation na salita ng ating Panginoong Jesus. Ito ay isang magandang pabaon sa akin na para na niya akong binuhusan ng pabango sa magaganap na burol sa akin. Sabing ganun kasi nga po ibuburol siya, mamamatay siya. Alam ng Panginoon na nung time na yon malapit na niyang tubusin ang kasalanan ng buong humanity, guys. So talagang ang Panginoon po, mahiwaga po ang mga lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Hesus. Malalim po, hindi po basta talaga matalinghaga. Ibig sabihin talagang idiomatic. Pulop, laging may dalawa o tatlong kahulugan ng bawat salitang lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, kung ikaw ay tunay na followers ng ating Creator, madali mo yung mauunawaan kasi bibigyan ka na ng Panginoon ng malalim na wisdom. Kahit papano, kahit katiting na wisdom, madali mong mauunawaan ang kanyang mga pananalita. Kasi nga, ikaw ay tapat na naglilingkod na sa kanya. So guys, sana po nakakasunod kayo sa akin. Kasi ito po talagang season 31 ko na to. Ilalaan ko po ito sa talagang malalalim na throwback na mga content na nagawa ko na talagang magbubus po talaga, pipitik po talaga sa puso't isip ng bawat isa sa atin kasi dagdag po ito. Ito po ay pagbibigay ng linaw, pagbibigay ng booster sa maliit na faith ng bawat isa sa atin. Yan po ang isama natin sa mga priority natin, guys, na palakasin natin ng faith natin. Kasi kapag ka po tayo natukso, kapag ka po tayo na-deceive ng pinakakalat na deception at apostasy, yung apostasy po, yan po yung pagliligaw na mga congregation, ng mga maling wrong teaching, false prophets. Yan po yung apostasy. Yung deception po, panglilinglang, pandaraya na mga words, sugar-coated, chocolate-coated na salita ng mga false prophets at false apostol na false prophet, false teachers na lumalaganap sa panahon natin ngayon bago mangyari ang Great Tribulation. Yan po ay paks na paks, guys, kasi yan po ay ipinagpauna na ng ating Lord Jesus nung panahon pa niya na nai-enhance ngayong panahon natin. Kasi ito nga pong siglong ito na ginagalawan pa ng bawat isa sa atin, tinatahak na po natin ang climax ng Great Tribulation at ang harpatyong nakaabang at yung pong 1,000 taon na malapit ng mangyaring paghahari ng ating Lord Jesus. Kung busy po ang mga tao dito sa lupang kinabubuhayan pa natin, ay mas times 10 pong busy yung mga nandun sa itaas. Kasi nga po ang ating Creator at ang kanyang bugtong na anak ay naghahanda ng titirahan ng kanyang mga mapipiling isasama ng ating Lord Jesus sa paghahari niya ng 1,000 years. Busy po silang mag-ama, pati ang kanyang mga alagad na mga anghel na bilyon-bilyon din po na sasama sa pagbaba ng ating Panginoong Hesukristo. Paks po yan, guys. Ngayon, kung nagdududa po kayo sa mga pagtatawid ko, kasi hindi maiiwasan, guys, may basher, may mga doubts, saliksikin nyo po, paatras po tayong magsaliksik. Buklatin po natin ang Old Testament at New Testament at ang mga magsaliksik po ang bawat isa sa atin ng mga tapat na mga ngaral na buhay pa sa panahon natin ngayon na ginagamit po ng ating Panginoon upang magpaliwanag ng malalalim na konteks ng kanyang banal na salita.
To God be the glory po. Sundan nyo pa po. Sana po tapusin nyo hanggang dulong part. Amen. God bless us all po ulit. Amen.